Matagal ng panahon nang nangyari itong kwento na ito, pero gusto ko pa rin ibahagi sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Amon. Simula pa lang, alam ko nang hindi magandang ideya ang maglakbay kami ni Carl sa Samar. Pareho kaming 28 years old, walang muwang sa buhay sa probinsya, at galing pa sa syudad ng Manila. Matagal na kaming mag-best friend ni Carl at na-broken siya dahil naghiwalis sila ng long-time girlfriend niya, kaya niya naisipan na magbakasyon daw muna. Magpakalayo-layo, hanapin ang sarili niya kumbaga. Pero iba pa rin talaga yung pinahanap sa amin ng tadhana. Biglaan lang yung plano niya. Walang nabook na hotel o kahit tourist guide man lang. Basta ang sabi niya, saka na lang daw namin malalaman pagdating namin mismo sa lugar. Literal na go with the flow lang daw. Pumayag naman ako kasi syempre, kailangan ko rin namang magbakasyon dahil sa stress kahit papaano. Pagdating namin dun, sumakay lang kami ng jeep, tas kolong-kolong papunta dun sa baryo daw na may magandang tanawin. Ayaw kasi ni Carl na puntahan yung tourist spot na talaga. Ayaw niya sa maraming tao. Gusto niya yung talagang itinatago lang ng kalikasan. Buti naman at may alam yung napagtanungan namin kaya binigyan kami ng direksyon. Matagal din yung biyahe bago kami nakarating sa baryo mismo. Maliit kasi yung baryo sa Kaliblib. May mga oras lang din ang biyahe ng jeep papunta sa kanila. Pagdating namin doon, nakita namin na maliit lang yung baryo. Wala kaming nakitang hotel o kahit staycation na maliit. Marunong naman kahit papaano magtagalog yung ilan sa kanila at sinabi nila na sa dulo daw ng gubat may magandang maliit na waterfalls. Pwede daw kami doon mag-camping. Siguro ay halata nila na may mga dala kaming pang-camping dahil sa lalaki ng mga dala namin. Malaki nga lang daw talaga yung gubat kaya importanteng dire-diretsuhin lang namin para hindi kami maligaw. Hapon na rin nun kaya kailangan daw namin bilisan para hindi kami abutin ng gabi sa gubat. Inalala ko naman ng mabuti lahat ng bilin nila kasi syempre natatakot din ako. Bago pa namin pasukin yung kagubatan, parang pinagtitinginan kami ng mga tao sa baryo. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa mukha kaming turista o dahil sa alam nila na delikado dun sa gubat na papasukin namin. Yung kasama ko namang si Carl, mas delikado, mas na-e-excite pa siya. Mga unang kalahating oras ng paglalakad namin, talagang hindi namin alintana ang bigat ng bitbit namin sa kalayo ng lalakarin. Sobrang ganda kasi talaga ng paligid. Hindi siya yung gaya ng mga gubat sa Luzon. Sa Samar, talagang naglalakihan yung mga puno. May mga bulaklak at bunga. Rinig mo rin yung mga ibon. Para talagang buhay na buhay yung gubat. Hindi ko nga alam na may ganun pa pala sa panahon na yon. Parang mas matanda pa yung puno sa lola at lolo ko. Puro lang kami turo sa katawan ni Carl. Basta tuwang-tuwa kami sa mga nakikita namin. Hanggang sa may napansin kami. Ako talaga ang unang nakapansin nun. Na naliligaw kami. Yung isang puno kasi doon na sobrang laki, talagang tinitignan ko at napansin ko na ilang beses na namin nadaanan. Kaya napagpasyahan ko na iwan yung pula kong panyo sa paanan ng puno. Saka ko nakumpirma na naliligaw nga kami nung nadaanan ulit namin yung puno kung asaan yung panyo. Hindi ko alam bakit pabalik-balik kami.
Dire-diretso lang naman ang lakad namin noon. Ni hindi nga kami lumiliko. Lahat na ginawa namin para hindi maligaw. Pero talagang hindi kami nakarating sa pupuntahan namin hanggang sa malapit ng magdilim. Nag-aaway na nga kami noon ni Carl. Nagsisisihan na. Parehas na kaming na-pressure dahil nasa gitna kami ng malaking gubat at hindi namin alam kung anong mabangis na hayop yung nandun na kaya kaming lapain o lunukin ng buhay. Habang tumatagal parang mas lalo lang kaming naliligaw. Parang papalayo lang kami ng papalayo pero wala talagang eksaktong pupuntahan. Habang nag-aaway kami ni Carl, may nakita kaming magandang babae na nakaputing bestida. May buhat itong basket sa ulo niya na may lamang mga prutas. Para namang kaming nakakita ng anghel ni Carl. Bukod kasi sa ang ganda ng babae, halos kaedaran lang namin. Nagkaroon kami ng pag-asa kasi may nakita na kami posibleng tutulong sa amin para ituro yung tamang daan. Nahalata naman niyang naliligo kami, kaya agad niya kaming nilapitan. Sinabi namin na wala namang kaming nililikuan at dire-diretso lang. Pero magkagabi na't wala pa rin kami doon sa maliit na waterfalls na balak naming pagkampingan. Sinabi niya na sobrang nalayo na raw kami doon sa pupuntahan namin at aabutin na kami ng 6 na oras kung lalakarin namin ng gabi at baka mas maligaw pa kami. Baka daw akala lang namin na diretso yung lakad namin kasi nakakalito daw yung mga puno. Hindi raw namin napapansin na pagilid pala papunta sa kaliwang bahagi ng pusod ng gubat kami napunta. Delikado din daw sa gabi dahil may mga malalaking ahas at iba pang hayop na posibleng matakot sa amin at masaktan kami. Para tuloy kaming pinagbaksakan ng langit at lupa ni Carl. Mabuti na lang at nagsabi yung babae na pwede kami sa kanila muna magpalipas ng gabi. Bukas na lang daw kami maglakbay ulit. Siyempre pumayag kami ni Carl kasi napakalaking tulong na nun sa amin. Inaya kami ng babae papunta sa bahay nila. Mga ilang minuto din kaming naglakad. Nagtaka nga ako kasi hindi namin nakita yung bahay na yon nung naliligaw kami kahit natanaw man lang. Pagdating namin doon, nakita namin yung medyo may katandaan ng mga magulang niya ata. Lolo at lola, saka mga nakakabatang kapatid. Nagulat kami kasi ang laki pala ng pamilya nila. Mga 9 silang lahat kung bibilangin. Una kami agad nilapitan ng pinakabata sa kanila. Mga 5 taong gulang na batang lalaki. Natuwa naman ako kasi parang ang bait kaya binigyan ko ng tsokolate. Mahilig talaga kasi ako magbaon ng tsokolate. Lalo na mga ganitong biyahe na need ko ng energy. Binigyan ko rin yung ilang maliliit na kapatid niya tapos parang tuwang-tuwa silang lahat. Ipinakilala kami ni Adele, yung babaeng nakahanap sa amin sa pamilya niya. Nagpakilala namang Kanor, yung tatay niya, tas yung mama naman niya Aling Trising daw. Hindi nagsasalita yung lolo niya at lola niya pero mukha namang mabait din kasi nakangiti. Mukhang si Adele yung pinakapanganay sa kanila tas sunod sa kanya lalaki na Arma ng pangalan. Mainit yung naging pagtanggap nila sa amin. Nakwento din namin na naligo kami tapos tinawanan pa nila kami dahil ang lakas daw ng loob namin na pumunta sa kagubatan nang walang kasama. Buti na lang daw at buo pa nila kaming nakita. Natawa na lang kami kahit medyo nakakatakot yung biro. Halos maghahapunan na nung dumating kami
Kaya nung kainan na sobrang pasalamat din namin na pinakain nila kami. Sa totoo lang, buong buhay ko, hindi pa ako nakatikim ng ganun kasarap na adobo. Yun na yata ang pinakamasarap na adobong natikman ko sa buhay ko. Talagang sobrang sarap. Adobo siya na masabaw. Hindi ko pa alam nun anong sarsa nun pero parang walang sibuyas at bawang. Pero ang sarap pa rin. Tapos sobrang lambot ng laman. Parang natutunaw sa bunganga ko mismo. Sabi nila masarap daw talaga ang mga karne nila kasi alagang-alaga daw. Yung mga dala palang prutas ni Adele nung nakita niya kami para sa mga baboy ramo nila. Nakita ko pa nga yun nung pagdating namin. Meron silang 6 na baboy ramo. Pagkatapos namin kumain, sobrang busog na busog talaga ako. Bilang pasasalamat, inaya ko yung tatay nila pati na rin si Arman para makipag-inuman sa amin. Sakto kasing may dala kaming alak ni Carl. Di yun mawawala sa amin talaga. Parang natuwa naman yung tatay ni Adele sa kanyang kapatid niya. Matagal na raw sila kasing hindi nakakainom kasi daw malayo sila sa bayan at hindi nakakabili ng alak. Masaya naman buong gabi namin. Naginuman kami at talagang tawanan kami ng tawanan. Mabait din yung mga batang maliit sa amin kasi talagang nagpapabuhat pa sila. Kaso biglang kinutuban na ako mga bagong magmadaling araw. Naihi ako nun dahil sa kalasingan. Kaya pumunta ako sa likod ng bahay nila para umihi. Nakahiwalay kasi yung banyo nila sa bahay nila. Pagkatapos kong umihi, maglalakad na sana ako pabalik nang may nakita akong sapatos. Sapatos ng babae. Halata kasing maliit yun tsaka kulay pink. Nung malapitan ko yun, nagulat ako kasi duguan yung sapatos. Halos isang dangkal ko lang yung sapatos kaya sinukat ko sa kamay ko. Kinabahan na ako nun kasi wala naman akong nakitang babae sa kanila na parang ganun ang laki ng paa. Malaking babae kasi si Adele saka ang mama niya. Yung mga kapatid naman yung babae, maliliit pa rin at hindi kasya sa kanila yung sapatos na yon. Kahit kinakabahan, hindi ako pwedeng magpahalata kasi lugi kami sa sitwasyon. Kung sakali man na masasamang tao sila Mang Kanor. Pagkabalik ko sa inuman, hindi ako nagpahalatang nababahala ako. Pero nagsimula na akong dayain sila sa inuman. Pinatagal ko ng pinatagal yung inuman. Talagang inubos ko yung alak na dala namin pero hindi na talaga ako umiinom. Ako din yung tanggero at madilim na rin kaya madali ko lang silang naloko na umiinom pala ako. Pasado 3:00 nung lasing na si Arman at Mang Kanor. Tumba na sila. Si Carl naman lasing na rin pero gising pa. Pinasok ko sila isa-isa sa loob. Gising pa yung asawa ni Mang Kanor pero yung iba tulog na lahat. Nag-cellphone ako buong 2 oras at hindi ako natulog kasi talagang masama yung kutob ko. Nung 5:00 na at medyo may liwanag na, saka ako naidlip. Paggising namin ni Carl 10:00 na ng umaga. Halatang na-hangover din si Mang Kanor at Arman. Pagpunta namin sa sala, amoy agad namin yung nilulutong nilaga. Tinanong ko sila kung yun pa rin ba yung karne sa kahapon. Sabi sa akin ni Aling Trising, bagong katay lang daw yon. Umuo na lang ako sa kanya saka umaktong normal. Inaya kong magyosi si Carl. Nagpaalam kami na medyo lalayo sa bahay para magyosi para hindi maamoy ng mga bata. Habang nagyosi saka ko sinabi kay Carl yung mga hinala ko. Mas lumala din kasi yung kutob ko nung sinabi ni Aling Trising na bagong katay lang yung karne.
Kahit na anim pa rin yung baboy ramo nila nung nakita namin, ni hindi nabawasan ng isa. E di saan nila kinuha yung karne kayong malayo sila sa palengke? Nagulat naman si Carl. Akala niya siya lang daw ang masama ang kutob. Pati rin daw pala ako. Nagplano na kami na aalis na at nagdasal na sana'y payagan nila kami. Nagpanggap kaming dalawa na may sakit kami at naiwan namin yung gamot. Kaya kailangan na namin agad bumalik sa syudad. Ang sabi namin sa kanila magkarelasyon talaga kami ni Carl at may sakit kami ni AIDS. Tapos binubulok ng AIDS yung kaloob-looban namin. Para namang walang alam sa siyensya yung pamilya nila Mang Kanor kaya naiwala sila agad saka di na kami pinigilang umalis. Iniwan namin lahat ng pwedeng candy sa mga bata tapos nagbigay din kami ng cash kay Mang Kanor. Basta lahat ng pang-uuto ginawa na namin. Tinuro naman ni Adele yung daan sa amin at sa wakas, nung mga oras na yon, hindi na kami naligaw kasi may mga nakasalubong kaming nangangahoy at sinamahan kami palabas ng gubat. Habang naglalakad palabas ng gubat, tinanong namin sa kanila kung kilala nila yung pamilya nila Mang Kanor. Ang sabi nila sa amin patagal na raw nagtatago ang pamilya na yon dahil daw mga aswang daw sila. Tama nga yung kutob ko kasi kung hindi sila mamamatay tao, malamang ay aswang sila. Sumuka pa kami ng sumuka ni Carl kasi nakumpirman namin na karne po pala ng mga tao yung pinakain sa amin ng pamilya nila. Hindi namin alam kung naligtas ba kami sa kapahamakan dahil naging tuso ako o dahil sa talagang nagustuhan din ng pamilya ang kabaitan namin kaya kami pinalampas bilang hapunan nila. Alin man sa mga yon, hanggang ngayon pilit pa rin naming itinatago ni Carl yung nangyari sa amin. Alam kasi naming wala namang maniniwala at baka pagtawanan lang kami. Pero isa lang yung malinaw sa amin. Hinding-hindi na kami babalik sa Samar at mas lalong hinding-hindi na ulit kami magpapaligaw.